Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-21 araw ng Marso, taong 2026. Ako po si Alea Alahar. At ako naman po si John Mark Verhinio. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Southern Palawan Christian Academy Incorporated o SPCA News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! PBA Legends nagpakitang gilas sa Brooks Point 5th Mayor's Cup. 4-day compressed work week ipinatupad sa bayan ng Brooks Point. National Women's Month celebration sa Brooks Point pinangunahan ng God Office. Sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng mga proyekto ng LGU Brooks Point pinangunahan ni Mayor Benedicto. Mayor Benedicto nilagdaan ng MOA sa patuloy na pagpapalakas ng 4-piece program. Barangay Anti-Drug Abuse Council nagsagawa ng financial grant and technical assistance rollout. Libreng postiso ibinahagi ng LGU Brooks Point sa mga senior citizens. Provincial Project Monitoring Committee nagsagawa ng pagbisita sa LGU Brooks Point. First local interagency meeting matagumpay na idinaos. BIR nagsagawa ng tax filing assistance sa bayan ng Brooks Point. Magbabalik ang SPCA News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, PBA Legends nagpakitang gilas sa Brooks Point 5th Mayor's Cup. Tunghayan natin ang detalye sa balita ng ating SPCA News reporter, Mark Gian Lampican. Balitang Bayan! Dumayo sa Brooks Point ang ilang kilala PBA legend upang makibahagi sa 5th Mayor's Cup at maghatid ng special na exhibition game noong Marso 8, 2026. Kabilang sa mga naglaro sina Rico Meyer Hooper, Ranidel D. Ocampo, Junior Gapo, Jai Helterbrand, Denise Aranya, Alex Cabagnot, Mac Cardona, Mike Talo at JP Kinyahan na nagbigay ng kapanapanabik na ultimate face-off laban sa Team Palawan na binuo ng government officials at kinatawan mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Mula sa Brooks Point, dinagsa ng mga basketball fans ang nasabing laro kung saan ipinamalas ng mga dating PBA stars ang kanilang husay at karanasan sa hardcourt. Naging tambok ang kanilang pakikipaglaro at pakikipag-ugnayan sa lokal na koponan bilang bahagi ng selebrasyon ng Mayor's Cup at pagpapasigla ng sport development sa bayan. Samantala, nagsagawa rin ang PBA Legend ng exclusive meet and greet season kasama ang mga manlalaro ng PBA Moto Club noong Marso 9, 2026 sa Tourist Rest Area Mini Park, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan, kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga taga-suporta na personal na makilala at makasama ang kanilang mga idolo sa basketball. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Mark Gian L. Lampican, nag-uulat.
para sa Balitang Bayan. Salamat Gian, at sa Balitang Pangbayan, 4-day compressed work week ipinatupad sa bayan ng Brooks Point. Para sa detalye, narito si SPCA News Reporter Mary Antoinette Cruz. Balitang Bayan. Matapos ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilunsad noong Marso 9, 2026 ang pagpapatupad ng 4-day compressed work week sa mga tanggapan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point. Alinsunod sa napagkasunduan sa ganap ng Special Executive Meeting, sa ilalim ng bagong schedule, ang oras ng trabaho ay mula 8 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Lunes hanggang Huwebes na may lunch break mula 12 hanggang 1 ng tanghali. Bahagi rin ng mga patakaran ang pagtatakda ng aircon temperature sa 20 degrees Celsius at ang pagpapatay nito pagsapit ng 6:30 ng gabi bilang bahagi ng energy conservation measures. Napagkasunduan din na simula noong Lunes ay hindi na kailangan magsuot ng barong ang mga empleyado dahil sa mataas na heat index. Sa halip, pinahihintulutan ang komportabling kasuotan na angkop sa trabaho sa opisina. Samantala, ang flag lowering ceremony ay gaganapin tuwing Huwebes ng alas 5 ng hapon. Ang pagpapatupad ng 4-day workweek ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang makatipid sa enerhiya at fuel consumption habang patuloy na napapanatili ang maayos na serbisyong publiko. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Mary Antoinette Cruz, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mary. Susunod, National Women's Month celebration sa Brooks Point, pinangunahan ng GAD Office. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni SPCA News Reporter Keith Chloe Badenas. Balitang Bayan. Pinangunahan ng Gender and Development Office ng Pamahalaang Bayan ng Brooks Point ang pagdiriwang ng National Women's Month noong Marso 9, 2026 na dinuluhan ng mga opisyal ng bayan, mga departamento ng LGU at mga kinatawan mula sa national government agencies. Nagsimula ang selebrasyon sa isang parade mula Rotonda Circle na sinundan ng flag raising ceremony sa harap ng new Municipal Hall ng Brooks Point. Sinimula na ang programa sa pamamagitan ng opening remarks mula sa GAD focal person na si Ms. Tricia Dayan R. Rivera. Nagbigay rin ng mensahe si Mayor Cesario R. Benedito Jr. na sinundan ng mensahe ng Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano na kinatawan ni Konsehal G. Mart Nainge at ni SB Committee on Social Services, Women, Children, Family, Moral Recovery, and Values Formation Chairman Konsehal Stol Joseph M. Benedito. Nagkaroon din ng mga talakayan kung saan nagbahagi si LG004 Ivy Dayan Piramide Padul tungkol sa gender sensitivity, habang nagbigay naman si SFO2 Bridget R. Tabinga ng mahahalagang fire safety tips. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagsagawa rin ng slogan contest kung saan itinanghal na kampyon ang Brooks Point School of Arts and Trades. Sinundan ito ng iba't ibang palaro tulad ng takong race na nihukan ng mga kinatawan mula sa MIU at LGU at isang firefighting race na sinalihan ng mga babaeng empleyado ng Brooks Point na lalong nagbigay saya at sigla sa pagdiriwang ng kababaihan sa bayan. Mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, ako po si Keith Chloe V. Badenas, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Chloe. Sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng mga proyekto ng LGU Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Alamin natin ang buong detalye kay SPCA News Reporter John Ezekiel Virginio. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa isinagawa noong Marso 4 at 5, 2026 sa iba't ibang paralan sa bayan. Layunin ng mga proyektong ito na mapabuti ang mga pasilidad sa paaralan at masuportahan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at komunidad. Kabilang sa mga proyektong sinimulan noong Marso 4, ang pagtatayo ng mini covered court sa Calasagin Shore Elementary School at Abubakar Elementary School sa Barangay Calasagin, New Panay Elementary School sa Barangay Maasin, Danadillo Elementary School at Tagusaw Shore Elementary School sa Barangay Barong-Barong, at ang upgrading o pagpapahusay ng mini covered court sa Lada Elementary School sa Barangay Pangubilyan. Sinagawa rin ang groundbreaking para sa Early Childhood Care and Development ECCD Center sa Sitio Lada Daycare Center sa Barangay Pangubilyan. Samantala, noong Marso 5 ay sinagawa ang groundbreaking ceremony para sa construction of covered court sa Bito Pichangco Memorial National High School sa Barangay Salogon. Dinalohan ang mga nasabing aktibidad ng mga opisyal na paaralan, barangay officials, mga mag-aaral at mga residente na nagpapahayag ng kanilang suporta sa mga proyekto na magbibigay ng mas maayos at ligtas na pasilidad para sa edukasyon at mga gawaing pangkomunidad.
mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated. Ako po si Jan Ezekiel S. Virginio, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ezekiel. Samantala, Mayor Benedito nilagdaan ng MOA sa patuloy na pagpapalakas ng 4-piece program. Narito ang ulat ni SBC News reporter Criza Alcosaba. Balitang Bayan. Opisyal na nilagdaan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Memorandum of Agreement, MOA, sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at ng Department of Social Welfare and Development para sa pagpapatupad at patuloy na pagpapalakas ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4-piece. Sa bayan, isinagawa ang ceremonial signing nitong Martes, March 3, 2026 sa lobby hall ng New Municipal Building sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, bilang patunay na matibay na ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa paghahatid ng serbisyong panlipunan. Layunin ng kasunduang ito na higit pang mapalawak at mapatatag ang implementasyon ng 4-piece para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Brooks Point, lalo na sa aspeto ng edukasyon, kalusugan at pangkabuhayan ng mga pamilyang nangangailangan. Sa pamamagitan ng MOA, malinaw na naitatakda ang tungkulin ng responsibilidad ng bawat panig upang matiyak ang maayos, episyente at transparent na pagpapatupad ng programa sa komunidad. Ayon sa Punong Bayan, patuloy ang suporta ng LGU Brooks Point sa mga programang naglalayong iangat ang antas ng pamumuhay ng mamamayan. Binigyang diin niya na ang ganitong mga inisyatiba ay sumasalamin sa malasakit at dedikasyon ng pamahalaang lokal, maghatid ng inklusibo at enableng kaunlaran para sa bawat pamilya sa bayan ng Brooks Point. Mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, ako po si Criza J. D. Alcosaba, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Criza. Susunod, Barangay Anti-Drug Abuse Council nagsagawa ng Financial Grant and Technical Assistant Rollout. Balitang hatid sa atin ni SBC News reporter Kahisha Bani. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang sina Konsehal Nathan Samla Canilaw, Head Offices Municipal Youth Development Officer Maido, Focal Person Muksin III H. Ibrahim, Local Government Operation Officer 4 Ivy Dayan D. Piramide, at si Municipal Local Government Operation Officer MLGOO Coraline Atienza ang Barangay Anti-Drug Abuse Council, BADAC, Financial Grant and Technical Assistance Rollout na isinagawa sa ikalawang palapag ng DILG Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan nitong araw ng Huwebes, March 5, 2026. Dinaluhan din ito ng mga punong barangay at iba pang kinakatawan ng mga barangay bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa iligal na droga. Layunin na aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kampanya laban sa iligal na droga sa kani-kanilang nasasakupan. Sa pamamagitan ng nasabing rollout, ipinakilala at ipinaliwanag sa mga barangay ang mga mekanismo ng financial grant at ang mga teknikal na gabay na nagsisilbing suporta sa kanilang barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC programs. Pinahayag naman ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga barangay upang mas maging epektibo ang kampanya laban sa iligal na droga. Binigyang diin niya ang patuloy na suporta ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa mga barangay sa pagsusulong ng mga programang naglalayong mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Kahisha Bani, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kahisha. Samantala, libreng pustiso ibinahagi ng LGU Brooks Point sa mga senior citizens. Narito ang ulat sa ating SBC News reporter Jonna May Benitez. Balitang Bayan. Namahagi ang lokal ng pamalaan ng Brooks Point ng libreng postiso sa mga nakatatandang mamamayan nitong araw ng Martes, Marso 3, 2026 sa New Municipal Hall Lobby. Pinangunahan ni Cesario R. Benedito Jr. ang aktibidad. Katuwang ang mga doktor at kawani ng Municipal Rural Health Unit.
May kabuuang bilang na 21 senior citizens ang naging benepisyaryo ng naturang programa na layuning maibalik ang kanilang kumpiyansa at masiglang ngiti sa kanilang ginintuang yugto ng buhay. Ayon sa Pamahalaang Bayan, ang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na advokasya ng Administrasyong Benedito Feliciano na bigyang prioridad ang kalusugan at kapakanan ng mga nakatatanda sa komunidad. Ipinahayag ni Mayor Benedito ang pasasalamat sa mga katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagsasakatuparan ng programa, na hindi lamang nagbibigay ng serbisyo medikal, kundi nagdudulot din ng saya at dignidad sa mga lolo at lola ng Brooks Point. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Jonna May Benitez, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jonah. Provincial Project Monitoring Committee nagsagawa ng pagbisita sa LGU Brooks Point sa ulat ni SPCA News Reporter Yuris Gulyos. Balitang Bayan. Nagsagawa ng courtesy call ang Provincial Project Monitoring Committee o PPMC nitong Martes, Marso 3, 2026 sa New Municipal Hall Lobby. Mainit namang tinanggap ni Cesario R. Benedito Jr. ang mga opisyal at miyembro ng committee at pinakinggan ang layunin ng kanilang pagbisita sa bayan. Ang PPMC ay nagsasagawa ng project monitoring activities sa mga naipatupad na programs, projects and activities o PPA sa buong lalawigan upang matiyak ang maayos na implementasyon at pagsunod sa itinakdang pamantayan. Ang committee ay pinamumunuan ni Ramir Publico at binubuo ni na CSO Representative Magsasaka Apok-Apok Tigman at Plaridel Irrigators Association, Mr. Arnold Magbabwa, CSO Representative Mata ng Bayan Federation Incorporated, Mr. David Dalag, CSO Representative Mata ng Bayan Federation Incorporated, Engineer Vernon Ferrer, PPMC Secretariat Representative, Engineer Rafael Balcueva Jr. at ng PPDO Monitoring Team. Layunin ng kanilang pagbisita ang masusing pagsubaybay sa mga proyektong inatutupad sa Brooks Point bilang bahagi ng patuloy na pagpapatibay ng transparency, accountability at epektibong pamamahala sa lalawigan ng Palawan. Ipinahayag naman ng alkalde ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa inisyatibang ito upang matiyak ang dekalidad at napapanahong paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, ako po si Riz Laika Angela M. Gulyos, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Yuris! Samantala, first local interagency meeting matagumpay na idinaos. Narito ang ulat ni SPCA News Reporter Zeldrick Day Gonzalez. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang first quarterly joint committee meeting ng Municipal Committee Against Trafficking, Violence Against Women and Children, Municipal Council for the Protection of Children, at Municipal Social Protection Team. Sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong Martes, 3 ng Marso, kataong kasalukuyan sa Conferences Room, New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinagsama-sama sa pagpupulong ang Abitabang Committee upang higit na mapatatag ang koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa proteksyon at kapakanan ng kababaihan, kabataan, at iba pang vulnerableng sektor. Layunin ng pagpupulong na masuri ang mga kasalukuyang programa at polisiya, matukoy ang mga hamon sa implementasyon, at makapaglatag ng konkretong plano para sa mga episyente, maagap na pagtugon sa mga kaso ng trafficking, karahasan, at pang-aabuso. Hangad din itong palakasin ang referral system, monitoring mechanism, at information campaign sa antas ng barangay upang mas mapalawak ang kaalaman at partisipasyon ng komunidad. Binigyang diin ng pamahalaang lokal ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng mga ahensyang at katuwang ng sektor upang mampanatili ang isang ligtas at makataong komunidad. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon at malinaw na direksyon, patuloy na pinagtitibay ng LGU Brooks Point ang pangako nitong pangalagaan at ang karapatan at dignidad ng bawat mamamayan. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Cedric Dale V. Gonzalez, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Dale. At BIR magsasagawa ng tax filing assistance sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni SPCA News Reporter Nizert May Bangona. Balitang Bayan. Nakipag-unayan ang Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office No. 36 Pamahalaang Bayan ng Brooks Point
pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong araw ng Biyernes, Marso 6, 2026 sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan upang magtayo ng Tax Assistance Desk sa loob ng Municipal Hall na magsisilbing tulong sa mga taxpayer sa paghahain ng kanilang Annual Income Tax Return o AITR para sa taxable year 2025 bago ang itinakdang deadline sa April 15, 2026. Layunin ng inisyatibang ito na mailapit ang serbisyo ng BIR sa mga mamamayan ng Brooks Point at nabawasan ang pangangailangang bumiyahe pa ng mga taxpayer patungo sa Puerto Princesa City upang makapaghain ng kanilang tax return. Itatakda ang Tax Assistance Desk mula April 6 hanggang April 15, 2026 kung saan tutulong ang mga kawani ng BIR sa electronic filing gamit ang EBIR forms o EFPS at sasagot sa mga katanungan kaugnay ng tax rates, exemptions at deductions. Ayon sa BIR, ang naturang hakbang ay inaasahang magpapalakas sa tax compliance sa mga business owners at mamamayan sa bayan. Sa pakikipagtulungan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point, layunin nitong mapadali ang proseso ng tax filing habang patuloy na sinusuportahan ang mga programang pang-administrasyon sa pagbubuwis para sa kunlaran ng komunidad. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Lizard May Bibangona, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, May. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Alea Alahar. At ako naman po si John Mark Virginio. Kami po muli ang Southern Palawan Christian Academy Incorporated o ang SPCA News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Susunod na po sa ating programa ang Talakayang Bayan. Abangan po natin ito pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Malapit na naman pong dumating ang buwan ng Marso kung kaya tayo po ay excited na sa paparating na kapistahan dito sa ating bayan. Syempre, andyan po ang ating Kanyugan Festival na magse-celebrate ng kanilang ika-18 taon ngayong taon. So ngayon po mapalad po tayo sapagkat makakasama natin ang overall Vice Chairperson ng naturang festival. Kaya sabay-sabay po nating i-welcome ang ating overall Vice Chairperson, walang iba, si Sir Muxin Jiro Ibrahim III. So ayan po, good morning po Sir Jiro and welcome back po ulit sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Yes, magandang araw sa iyo, Sir Jong, and of course sa lahat ng mga nanonood and sumusubaybay sa mga programa nating Municipal Information Office. I am indeed very happy to be here again, several times already, at talagang sinisikap nating mapaunlakan yung inyong mga interviews, yung inyong mga programa dahil malaking tulong sa ating mga kababayan. And of course, I'm here as well to represent yung entirety ng ating committee for festivals, specifically this time for the Pistayang Kanyugan. At nandito rin po ako in behalf ng ating overall chairperson, Ma'am Arlene Piramide, ang ating Municipal Tourism Officer. So yan po, thank you so much po again for coming to our pod. Yes. Coming to our pod, coming to our station po. So, syempre, ayun po, alam naman po natin na may explain nyo po ng maayos yung mga nilalaman po ng paparating na 18th Kanyugan Festival dito po sa bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. So ayan po, tatanungin lang po namin kay Sir Jiro, para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano ang pangkalahatang tema at layunin ng 18th Pista Iyang Kanyugan ngayong March 2026? Yes, as usual naman, the history of Kanyugan, alam nating lahat talagang umiikot sa tema ng niyog bilang puno ng buhay.
This year's we refrained from using a specific theme for the celebration of the Pistayang Kanyugan. Instead, to make it more modern, to make it more familiar sa mga kabataan din natin, sa mga kababayan natin, we're using hashtags. And specifically this time, we're using the hashtag Love Brooks Point. Because we want to showcase Brooks Point through the Pistayang Kanyugan bilang isang kamahal-mahal na bayan na masarap i-experience, masarap puntahan, at makilala tayo hindi lang sa Nyog, kundi talagang sa festival o pagdiriwang. Gaya ng mga ibang bayan, kagaya ng probinsya, kagaya ng Cebu at ng for their Sinulog, di ba? Yes. Panagbenga at iba-iba pang mga festivals. We want to be known for that. Yes. So, ang ganda po nun, Sir Jiro, yung hashtag Love Brooks Point. Parang nakaangkla po siya sa ating Department of Tourism motto or slogan, Yes. Love Philippines. So, ayan po, no? Hina-hope natin na syempre, bagamat kilala ang mga festival sa iba't ibang Bayan o bayan, lalawigan. probinsya, ganyan. For example, we have Dinagyang sa Yes. Iloilo, Sinulog sa Cebu. Why not make this year na makilala ang Kanyugan Festival, not only just here in Brooks Point, syempre hindi lang din sa Palawan, but sa buong Pilipinas. Yes. We are hoping that po, ano. So, ayan po. Ano-ano po yung mga pangunahing aktibidad or activities na inihanda ng mga committee para sa pagdiriwang at kailan po o saan po ito gaganapin? Indeed. I'm very excited to say na this year talagang taon-taon sinisikap nating mas pagandahin at gawing mas exciting yung ating mga activities in line with the Pistayang Kanyugan. Kaya naman sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng mga Brooks Pointers out there, and of course, gayon din sa mga turista, no, Yes. at mga kapitbahay natin, abangan nyo po yung mga inihanda nating activities for this year's 18th Pistayang Kanyugan. Kasama dyan, of course, yung ating Grand Civic Parade, Okay. the most awaited Mutya ng Brooks Point 2026, no? At nandyan din yung ating Coco Culinary and Delicacies Contest kung saan gusto nating i-showcase. Mga This year, delicacies. this year, Sir Jong, actually, usually kasi pag Coco Culinary and Delicacies event natin, talagang nagluluto lang sila ng mga products out of Niyog, the Tree of Life, no? Pero this year, talagang yung ating committee, we've had a really fruitful discussion on the last meeting kung saan we're looking into innovating. Okay. Na kung saan sa mga sasali po sa Coco Culinary and Delicacies Contest, we're not just looking for the taste, we're looking for that, how do I say this? For that Holistic. twist. Yeah. Okay. Yet, at talagang holistic. Kasi ang gusto nating mangyari ngayon, kung sino man yung manalo doon, yung produktong magagawa nila at ilalaban na mananalo, Apo. i-a-adopt siya ng Brooks Point bilang official product. Okay. So what we want to happen is that after the Pistayang Kanyugan, the 18th Pistayang Kanyugan, pagtapos niyan, magkaroon na ng tatak yung Brooks Point. Kasi alam natin kapag usapang turismo, hindi lang lugar no? Oo, syempre. Hindi Yeah. tayo ganun ka-blessed Intindihan pagdating ko. sa mga white beaches, hindi tayo masyadong blessed pagdating sa mga talagang sobrang iconic na mga islands kasi talagang halos mainland si Brooks Point, no? So we want to go into the fact na yung ibang bayan, ibang probinsya, hindi naman sila kilala sa ganung lugar Yeah, oo. Mas kilala sila sa pagkain. So kung merong Palawan Hopia, gusto natin merong Brooks Point something, a product, a food na babalik-balikan ng mga tao. Babalik-babalikan ng mga tao. So, napakagandang ganun, sir, no? Na, at syempre, props to those people who behind that na nakapag-isip ng ganong klaseng activities na syempre, hindi lang tayo basta-basta magluluto dito. Yes. Kumbaga, parang, I think it's about time para magkaroon tayo ng pagkain na talagang something iconic dito sa bayan natin. Yes, at unique. Kasi meron na rin tayong mga bandi, meron tayong jam, coco jam, etc. Pero kasi meron na yan sa ibang lugar Opo. So gusto natin ngayon parang meron tayong unique product na babalik-balikan po talaga ng mga kababayan natin. At gayon din syempre ng mga bisita natin. Panahon na para mag-retire ang Chowlong. So, malay nyo, pwede kayo gumawa ng Chowlong out of, out of coconut yes. product. Ay, out of coconut. Out of coconut, di ba? Try Ayun, natin sabawan. yan. Sabaw na try natin yan. Actually, sinasawag din yung buko sa tinola minsan. Yeah, Masarap oo, naman siya. oo. Oo. Chowlong sa sabaw ng nyog. Pasabog Sige. yun. Try natin, abangan natin yan sa Coco Culinary and Contest. Delicacies Contest, Okay. yes. So, yung mga activities po na na-mention nyo po kanina, Sir Jiro, most likely, saan po ito gaganapin? Sa Brooks Point Event Center. At hindi lang po yun, na-mention ko na kanina, yung Mutya ng Brooks Point 2026, yung ating Coco Culinary Delicacies Contest, yung Grand Parade na abangan nyo talaga yan kasi kasama na rin dyan yung mga karo natin, yung ating float,
which is open po yan. We'd like to advertise sa lahat ng mga kababayan natin, mapa-organisasyon, Yeah. barangay, associations, mga kooperatiba, o isang pamilya na gustong mag-enter into the float competition. Kung tingin nyo, you have that spark and you have that creativity to make something na masarap tignan sa parada natin, then enter for that. Kasi wala pa tayong specific na amount ng prizes, pero last year, 50,000 din yan with a consolation amounting to 20,000 pesos. Laki. Yes. So, ayun po, no? So, syempre, magkakaroon po ng Grand Civic Parade. Magsa-start po ba saan ito? Kasi usual po ng mga parade po natin, Sir Giro, no? Nagsa-start po siya from Rotonda going to the Brooks Point Yes. Event Center. But for now, sayang naman po nang hindi na-showcase yung mga At karo. masyadong maiksi yung opo. parada. So, saan po magsa-start po ang parade po natin? Opo. So sa lahat ng mga kababayan natin at gayon din sa mga bisitang manunood o susubaybay sa ating 18th Pistayang Kanyugan, a majority of the activities will be conducted at the Brooks Point Event Center. Siyempre, yung ating pinagmamalaki na facility, no? But before that, yung ating parada for the Grand Civic Parade na gaganapin sa March 23, yan po ay magsisimula sa ating old camp. So gusto natin kasi talagang makita sa bayan Kasi simula nung lumipat tayo dito, Sir Jong, medyo kumbaga kawawa yung mga nandun, mga kababayan natin na nasa town proper, no, nasa center. So ngayon, idadaan natin, magsisimula yung parada, makikita yung karo, simula doon sa ating old camp, papunta po sa Rotonda, going all the way to Brooks Point Event Center. Malayo-layo, pero I believe it is very much exciting Yes. kasi mas marami ang makakakita ng mga karo natin. At syempre ng mga people na nagpa-participate Yes. para sa ating Kanyugan Festival. Thank you so much for that po, Sir Giro. Paano naman po nakikipagtulungan ng iba't ibang committees upang masigurong maayos at ligtas at makabuluhan ang selebrasyon po ng 18th Pistayang Kanyugan ngayong taon? Yes, no. First and foremost, I would like to extend my gratitude sa ating pamahalang bayan sa pangunguna ni Mayor at sa lahat ng mga departments natin at mga agencies. Kasi sa totoo lang, I'm very proud to say na dito sa bayan ng Brooks Point, kapag merong mga ganitong aktibidad, hindi lang patungkol sa mga festival, kundi tuwing may patawag tayo ng pagpupulong, talagang nandyan sila. Well represented sila. We salute as well yung ating mga uniform personnel. Laging talagang sila kapag may patawag tayo for coordination meeting, sila yung unang nandyan. Sa mga... Very early yung tipong opisina natin to, pero nandyan sila mas maaga pa sa atin. No? So, in terms of partnerships really and our linkages, talagang very strong ang meron tayo sa Brooks Point. Kaya buong pasasalamat po sa lahat ng mga partners natin and stakeholders for always being so cooperative in order to make our programs in Brooks Point better for the people we serve. Okay po. Sa aspeto po ng suporta, paano po tinutulungan ng LGU Brooks Point ang pagdadaos ng Pistayang Kanyugan at paano po nakikinabang ang mga residente dito sa ating bayan? Yes, definitely in terms of allocating funds, dyan talaga number one, malaking tulong po. Okay. Na talagang dito sa ating bayan, nababalanse natin yung pagbibigay ng prioridad sa mga programa, gayon din sa mga actual o infrastructure projects, no? So malaking tulong yung suportang ibinibigay financially para makapag-operate, para merong pa-premyo na naibabalik natin sa tao, no? At gayon din, syempre, nandun din yung support morally pagdating sa mga plano. We're glad to say na in terms of our leadership, our current administration, no, kay Mayor, under our Mayor, na talagang open siya pagdating sa mga innovative ideas na, ay, Mayor, gusto natin gawin ganito. This is the decision of the majority. Talagang is always on the go kapag alam niya na okay yon at makakabuti yon. At gayon din, hindi lang kay Mayor, sa mga department heads natin na despite the very busy schedule, as much as they can, they will always be there to, to take part in the discussions and to try to contribute meaningfully sa mga conversations. So yan, I would like to add lang po, Sir Giro, no? Syempre, this Pistayang Kanyugan, hindi lang po siya about dito sa saya, but we also support the job seekers po, ano? Yes. And of course, syempre, ang buwan ng Marso po ay isa rin po siyang selebrasyon ng mga kapatid po natin sa pananampalataya sa Sambayan ng Katoliko, sa St. Joseph, the Husband of Mary Parish. Paano po ito sinusuportahan ng pamahalang lokal? Yes, despite the government rule in terms of non-partisan or non-sectarian tayo, talagang tayo taon-taon na naging kultura na sa bayan ng Brooks Point na yung Pistayang Kanyugan is definitely parallel with the celebration of the church, the St. Joseph Parish. The Husband of Mary Parish. Yun.
kung saan ay talagang nagbibigay tayo ng suporta sa kanila. Actually, yung 18 and 19 talagang dedicated yan for the Catholic Church. Should they want to make any program sa Octagon Plaza or sa Brooks Point Event Center. Ganon din for this year. Talagang yung 18 to 19, talagang dedicated po yun for the church. And nagpapadala rin tayo ng mga tulong. Minsan nagpapadala tayo ng pagkain at kung ano mga logistical requirements yung pwede nating maitulong. And in terms naman doon sa ating mga job seekers, no? Meron tayong M-Peso job fair for this year kung saan yung ating Municipal Public Employment Services Office sa pangunguna ni Ma'am Abilin Malong Benedito is actually calling out to employers and will be bringing all of the employers together in one space, either sa event center, no, pina-finalize lang natin, or sa Octagon Plaza, tentatively on March 21st, kung saan ay pwedeng pumunta lahat ng mga naghahanap ng trabaho o may trabaho pero gustong lumipat ng trabaho. Pwede po kayong pumunta doon. Kasama rin ang DOLE, nandun din po yung PhilHealth, SSS for additional assistance at other services. At meron ding on-the-spot hiring para sa mga magugustuhan ng mga employers natin. Ganda no, on-the-spot hiring. Siyempre, ano kayo mafe-feel ng tao or ng applicant na ma-hire siya on the spot? Yes, on the spot, no? So, abangan po natin yan. Abangan natin yung mga pasabog sa darating na March 2026. Madaming activities ng Pistaiyang Kanyugan. Oo, actually, marami pa akong di nababanggit, pero later on, definitely will let you guys know kung ano pa yung mga iba nating activities. Okay po. Ano naman po ang mga bagong tampok o kaibahan ng Pistaiyang Kanyugan 2026 kumpara sa mga nagdaang taon na dapat abangan ng publiko? I would say kung pagdating sa mga differences, we make the programs more innovative this year. Nabanggit ko kanina sa Coco Culinary Delicacies Contest natin. Gayon din yung ating social media contest, no? Okay. So this time, kasama na rin. Alam nyo, talagang daming nananalo last year. Best in Selfie. Nanalo ka nga ata once na din. Vlog. Vlog, yes. Vlog. Best in Groupie. At meron na rin tayong Best in Kanyugan Reels for this year. Okay. Yan ay under ng ating contest na Kanyugan Frame Fest. Kung saan nandyan yung ating Best Selfie, Best in Groupie, and Best in Kanyugan Reels. Na daily may mananalo dyan ng sa Best in Selfie, dalawa mananalo dyan, tig 500. Best in Groupie, tig 1,000. Dalawa din. And Best in Kanyugan Reels po, 1,500 daily yung mananalo. Every day. Of course, that's from March 20 to March 23. No? So, 4 days siya na ganun karami yung mananalo sa ating mga pa-online activities. And aside from that, talagang this year, we're bringing guests na magugustuhan ng mga kababayan natin. Alam natin talagang for the last few years, excited palagi yung mga kababayan natin pagdating sa gabi. Yes, kasi may ng artistang dadating. LGU Night. For the Pistaiyang Kanyugan, we call that the Gabi ng Pistaiyang Kanyugan. So that's on March 2023, no, ng gabi. We have not just one, not just two, but definitely 3 guest artists for you guys. Hindi ko lang pwedeng banggitin pa kasi baka ma-spoil ko, no? Pero sa mga kababayan natin dyan, manood kayo, no? From the very beginning ng ating pagdiriwang until the very end on the 23rd, we have a lot of surprises for you guys. Especially sa 23, tingin ko ma-enjoy talaga nila yun eh. No? Para tayong nag-ano dito, ano tawag doon? Yung Party. Hindi, yung mga parang mga may rumors, no, kung sino ba yon. Blind item. Yon, blind item to. So, isang lalaki, isang babae, tapos isang komedyante. So, look forward to that po. Na-excite ako nung nalaman ko kung sino. Ay, grabe. Crush mo ba yung guy? Yung girl? Hindi pa sigurado. Kasi komedyante, sana drag queen. Yes, di ba? We're looking forward into that, yes. Okay, so I think, Sir Giro, correct me if I'm wrong, I think mas exciting yung this year kasi as we celebrate the 80th year of Pistaiyang Kanyugan, magandang milestone ng 18. Katulad niya ng sabi, di ba? Parang nag-debut yung Kanyugan Festival. Kasi 18 years na siya. And of course, I would like to say that correct. Agree with you kanina na sinabi niyo po na every year we make it more innovative. Yes. So, syempre, expect sa lahat ng mga kababayan ng Brooks Point, expect po natin ang mas pinasaya, mas pinagandang selebrasyon ng Pistaiyang Kanyugan ngayong taon. Bilang pagtatapos, Sir Giro, ano po ang inyong paanyaya sa mga taga Brooks Point at sa mga bisita na makiisa sa ating 80th Pistaiyang Kanyugan ngayong March
2026. Opo, sa lahat ng mga kababayan po natin at mga bisita, ganun din yung mga karatig bayan natin, no? Samahan niyo po kami pagdiriwang yung debut ng Pistayang Kanyugan. Actually, isa nga yan sa mga pinag-isipan na hashtag, no? Hashtag 18, Debutant pala. debutant si Brooks Point's Pistayang Kanyugan. Talagang, we're doing all of this po. Alam niyo, the challenge really when we do the planning is that how do we make it enjoyable for the people? Kasi very challenging yan ngayon, no? Statistically speaking, scientifically, talagang yung attention span kasi ng mga kababayan natin ngayon, tayo mismo medyo maiksi. How do we make it, kaya nga nababanggit natin pa ulit-ulit, how do we make it innovative so that people will go there? But not just that hindi lang natin gusto na matawid natin yung programa. Gusto natin Mag-enjoy maging sila. memorable, Yeah. mag-enjoy yung mga kababayan natin. Gayon din yung ating mga bisita na sana, ito po yung paanyaya ko sa inyo, we have a lot in store for you guys for the Pistayang Kanyugan and we want your cooperation. All of the activities will be posted at the MIO page Yes. bilang ating official na Facebook page na gagamitin at ng bayan ng Brooks Point, no? So abangan nyo po yung mga post natin pagdating doon sa ating Frame Fest. The Kanyugan Frame Fest, the Best in Selfie, Best in Groupie, Best in Reels. Sumali po kayo dyan. Sa mga business owners natin, the way that we're helping you as well is that magsiset up po tayo ulit ng ating trade fair. Magsiset up po tayo ulit ng food stalls. And sa mga sasali sa Frame Fest natin, required din na you take a picture there as well and post it for higher chance of winning, di ba? So magkumain kayo with your loved ones doon sa ating mga food stalls. And aside from that, sa lahat po ng mga kasama natin, sa lahat ng mga kababayan natin, really, you have to participate. Yung Mutya ng Kanyugan, Mutya ng Brooks Point 2026 is still currently looking for possible candidates. Ang screening natin isasagawa po ngayong February 15. So sa mga gustong sumama dyan, i-message nyo lamang po yung page ng ating tourism office, mag-reach out kayo sa kanila o puntahan nyo sila sa kanilang opisina para po makapag-express kayo ng inyong interest to join. And of course, we're looking for sponsors as well na gustong mag-sponsor ng candidate, gustong mag-join at ma-represent sila o ang kanilang mga businesses or institutions. So you're welcome to do that. So mag-reach out lang po sa tourism office. And again, sa Karo competition natin, sali po kayo, sayang yung papremyo at lalong sayang po na ma-showcase ninyo yung ganda ng inyong mga samahan, ganda ng inyong mga institusyon. So yun lamang po, no, sa lahat ng mga kababayan, again, we're very excited to welcome the 18th Pistayang Kanyugan and we want and we wish to celebrate it with you guys. Thank you so much po. Ayan, Ate Tin, sumali ka na. So, kidding aside po, once again, Sir Giro, thank you so much for your time. I know na napaka-busy mo po bilang focal person or designate ng Municipal Youth Development Office at syempre ang overall Vice Chairperson ng 18th Pistayang Kanyugan. Alam po namin napaka-busy niyo po yan. Nagpa-out lang po kayo ng interview po sa amin dito sa Municipal Information Office sa aming programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. It's truly be an honor to be with you as always. Sana po hindi po kayo magsawa na supportahan ang aming programa. Definitely. Thank you so much din, Sir Jom. So ayan po, thank you so much. Magbabalik po ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount
sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Abiso Bayan. sa lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan. Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, ipinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa eGov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable, at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bukas po tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO-BrooksPoint. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO-BrooksPoint. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo,
I-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang bayan, talakayang bayan, at serbisyong bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.